Today's episode contains elements not suitable for all audiences. Viewer discretion is advised. Kung hindi ka komportable sa pag-uusapan natin ngayong araw, please skip this episode. Gago, may baril. Ang kwento natin ngayong araw ay isang kwento na paulit-ulit na nating nasisilayan nitong mga nakaraang taon. Mapapatanong ka na lang, bakit laging may ganitong nangyayari? Anong mali sa sistema sa atin? Napaisip ako talaga nung nakita ko to na, hala, na naman? Pang ilan na to? Just this past few years, ang daming beses na nitong nangyari. Isa itong kwento ng isang lalaki na nag-aangas na naman gamit ang isang baril. This might be a trigger to some, so trigger warning lang tayo, ha? If aggression triggers you, please skip this episode na lang muna. Kasi nakakainit talaga to ng ulo. Miski ako, gigil na gigil ako nung nakita ko tong balita na to. So ito ngayon yung tanong ng mga tao. Bakit puro ganito ang mga balita sa mga kapulisan? Meron bang mali sa sistema? Bago tayo magpatuloy, huwag nyo kalimutan na mag-like, subscribe at notification bell. Meron tayong 1,000 Gcash giveaway. Sagutin nyo lang yung ating question of the day. Nasa ilalim yung ating mechanics. So punta na tayo. Pag-uumpisa itong kwento natin, galing sa isang post. Sa post, sabi niya, the cycling community is requesting for help to identify this individual. Ayan. Sino daw itong lalaking ito? Who was driving a Kia car around 6 p.m. August 8, 2023. So, at least 20 days ago na to, near Welcome Rotonda. Ito raw yung nangyari, ha. He cut across the cyclist, assaulted, and pulled out a gun on the unarmed cyclist na isa daw criminal offense under our penal laws. He appears to be a government employee in light of a lapel pin. Sino kaya ang lalaking yan? Gusto raw mag-file ng siklista ng criminal charges, pero hindi niya raw nakita yung plaka ng sasakyan. Kaya nag-post to. At kung makikita ninyo, ha, talagang tulong-tulong yung mga tao. Kuhang-kuha ng lalaki yung gigil ng netizens. Miski ako, alam mo yung nagiinit yung tenga ko nung nakita ko, natitrigger talaga ako sa mga ganitong mga bagay. At naiinis talaga ako. Kaya sabi ko, nako, nag-share din ako dito, sana mahuli yan. Sana mahuli siya. Kung nahuli ba siya, tignan natin mamaya. Ngayon, pupunta tayo sa next part ng ating video. Panonoorin natin yung video nito. Ipapakita natin ng bahagya yung video, ha. In order to protect everyone lang sa kanilang mga triggers, we won't be showing the part na may hawak siyang barel at gagawin niya. I think you already know what happened there. Sa video kasi, no, makikita na parang kainitan ng ulo, lumabas yung lalaki. Pero yung siklista, hindi siya talaga lumalaban, parang nakikinig lang din siya. Siguro ayaw na lang din ng gulo. Tapos, galit na galit itong lalaking kalbo. Binatukan niya pa yung siklista. At ito yung nakakatakot na part, inamba ng baril. Kung makikita nyo sa video, pagkalabas ng baril, talagang tinanggal agad yung camera, parang natakot din talaga lahat ng mga tao. Hindi biro yan! Dapat talaga parusahan yung mga ganyan. Nakita na natin ang dami nang nangamatay na mga viral videos na ganito mismo yung pangyayari. Diba? May hawak na baril, may napatay. So sana mas maging mahigpit pa pagdating sa ganitong mga bagay talaga. Aminin ko, nag-init talaga yung ulo ko. Namulat talaga ako. Alam mo yung feeling na ano ka, parang inaaway mo din sa utak mo kasi triggered na trigger ka talaga eh. Hindi biro yung nangyari yan. Yung mga tao sa sobrang inis nila, no, parang nagkaroon ng bayanihan din. Which is actually napakaganda, gusto nilang tulungan yung siklista. Hinanap nila yung may-ari ng sasakyan. Ang dami nagpo-post, ito na po ba yun? Ito na po ba yung hinahanap natin? Baka siya na po yun. Galit na galit. Kung titignan natin yung mga comments, galit na galit yung mga tao. Talagang ready sila makipagsuntukan dito sa lalaking nasa viral video. Ikaw ba naman makakita na nag-aangas na ganyan eh? Eto na tayo ngayon. Sino ba yan? At bakit ganyan siya kaangas? Aalamin natin dito sa next part ng video natin. Just this morning, dami na nagpo-post na nagsasabi kung sino ba yung lalaki sa viral video na yan. Eto na, medyo plot twist on plot twist na naman tayo. Matapos nilang halughugin ang internet
internet na pag-alaman na ang lalaking kalbo sa video ay nagngangalan na Wilfredo Willie Gonzales. Eto ngayon, siya pala ay isang 63 years old na dating pulis. Eto na naman tayo sa kapulisan. Na naka-assign sa QCPD Station 9 sa Anonas. Dinismiss daw pala siya sa Office of the Ombudsman na may kasama pang 10 noong 2000. Medyo matagal-tagal na, 23 years ago. Nagpalaya daw sila ng 2 Chinese nationals. Kapalit ng 650,000 pesos. 650,000 pesos. So medyo X na. May nakaraang X. And that speaks volume doon sa karakter ng tao na to, no? Needless to say, mukhang makapangyarihan itong tao na to at mukhang sanay siya sa ganitong mga klase ng am I using the word right? Korupsyon. Sabi, yung 2 Chinese nationals daw yan, nahulihan ng 1.5 kilos ng methamphetamine hydrochloride. At sabi pa ng isang retired batchmate niya sa isang reporter, medyo may hangin yan. Medyo may karakter ata ito. Medyo may attitude ata itong ating nasa video natin ngayong araw. Eto na! Anong nangyari sa kanya? At anong nangyari dun sa siklista? Actually, dun yung concern ko talaga sa siklista. Sana mabigyan siya ng hustisya. Ang daming nag-react. At isa dyan yung aming mayor na si Joy Belmonte na sa totoo lang, ang galing niya recently na mula sa meme din, pero that's another story. Ang sabi niya, hindi raw katanggap-tanggap ito sa QC, which is a good thing. Sabi niya sa siklista na magsalita ito, no, at lumaban or mag-file ng kaso dahil limitado lang daw ang pwedeng gawin ng opisina ni Mayor Joy Belmonte kung hindi mag-move forward yung siklista. And hopefully, sana ganun nga yung mangyari. Dapat daw na si Willie Gonzales na itinuturing niyang isang menace in society ay maging accountable. May huling part itong video natin. Nabasa ko ito bago ako mag-start mag-film ngayong araw, ha. Kung nakakagigil yung kanina, medyo nakakagigil din dito. Medyo nakakagigil din dito next part na to. Sumuko naman siya sa pulis at nagkaroon pa, daming kumukot siya kasi bakit may press con? Bakit pag may mga malalaking tao daw, laging may press con na ganyan? Meron ulit ganitong balita nung nakaraan, di ba? Na naa-absuelto yung mga kasalanan nila or na nasisettle, which is kinaiinisan lalo ng mga tao kasi parang wala napaparusahan talaga. Oh, eto na, bakit daw pagbigatin laging protektado ng mga press con na ganyan? Tandaan natin, this isn't the first time this happened. So eto, may sinasabi si Wilfredo Gonzales. Sabi niya, eto lang ho ang pakiusap ko sa mga vloggers ngayon. Kasi kawawa naman yung mga anak ko, ang pamilya ko, parang ang sama-sama akong tao. Side commentary lang, no? Yes po, kung aamba po kayo ng baril, masama po talaga kayong tao. Okay, so sabi niya, maging responsable daw yung mga vloggers. Before pa ako mag-post nito, nakita ko ang dami talagang nagre-react. Hindi mo mapipigil ang mga tao. Hindi mo mapipigil ang mga tao na komentaryo sa ginawa mo kasi X talaga siya. At hindi lang basta-bastang X. Sabi nga nila, di ba, may nalabag kang batas dyan sa ginawa mong yan. Natatawa ako kasi may mga comments na katulad nito kung mababasa po natin, ha. Ayan, no. Kabobohan porket may baril ka tapos ipapasa mo sa mga nakakuha ng video yung katangahan mo. Pinagbabayad mo pa yung biker. Ay, ito hindi ko alam to, ha. Binabasa ko lang to. Kakapang-init ka ng ulo. Tignan natin kung ano rin yung mga nangyayari sa mga susunod. Perhaps their settlement concluded at a gunpoint. Ay, may settlement na palang nangyari. Gaslighting like a pro. Ayun yung hinahanap kong word. Gaslighting. Parang kasalanan pa ng mga tao yung ginawa dyan, no? So, usap tayo ngayong araw. At the end of the day, ang hiling ko lang talaga, mabigyan ng hustisya yung siklista, mapansin ito, so that magkaroon ng movement para mabago yung sistema. Kasi, laging nangyayari to. At sa sobrang daming beses na nangyari ng ganitong bagay, parang wala na lang. Parang wala na lang sa atin, te. Okay, balita ngayong araw. Okay, sorry sa susunod. Okay, walang maparusahan. Nagiging ganun na lang. Pero ang nakakatuwa dito for me, ha, yung parang bayanihan na nangyari, na tulungan sila para matulungan
Ito may mga lawyers pa ata na gustong tumulong dun sa siklista. Nakakatuwa. Pero kung ano yung desisyon niya, I guess malalaman natin sa mga susunod na araw. This is the first time na nabasa ko yung comments kanina. May settlement daw. I'm not sure. Tignan natin sa mga susunod na araw. So ito yung ating question of the day para sa ating 1,000 Gcash giveaway ha. Sa dami ng ganitong mga pangyayari sa Pilipinas, may tiwala ba kayo sa mga kapulisan? Gusto kong malaman yung sagot ninyo. Comment niyo yan sa ilalim. So yun lamang po. Ito si Claro III. Nagpapaalam. Post ni General Torres sa Facebook na ako ay pinasusuko sa pulis. Ako ay agara pumunta sa QCPD para ipaabot ang aking panig. Ang insidente ito ay nangyari noong August 8, bandang alas 6 ng hapon sa Quezon Avenue, malapit sa Welcome Rotonda. Pagkatapos ng konfrontasyon na nakita ko sa viral video, ako at ang aking siklista ay pumunta kami sa police station kung saan kami ay nagkausap, nagkapatawaran at nagkasundong kalimutan ang nangyari. Kami ay gumawa ng nakasulat na kasunduan at ang kopya ay hawak ko ngayon. Subalit bilang respeto sa kanya ay hindi ko po muna ilalabas sa media ang nilalaman nito habang wala pa siyang pahintulot na ayon sa aming kasunduan na tapos na ito. Sa oras ng iyon, napagtanto ko na isang kamalian na inilabas ko at pinasa ko ang aking baril. Kahit na ito ay hindi ko naman itinutok sa kanya. Dahil dito, voluntaryo kong iniwan ang aking baril sa police station upang malinaw kong mapag-isipan kung gusto ko pang mag-ari ng baril sa hinaharap o hindi na. Yun lamang po ang aking masasabi at sa ngayon, maraming salamat po.